Kung patuloy kang naghihintay na dumating ang pera sa iyo, mali ang paraan mo. Ang yaman ay hindi sumusunod sa swerte, kundi sa tamang mindset at disiplina. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng shortcuts, ngunit ang tunay na tagumpay ay bunga ng wastong pananaw. Sa unang 3 segundo, damhin ang lakas ng isip na magbubukas ng pinto sa oportunidad. Ang ating isipan ay parang hardin na pinipili nating alagaan o pabayaan. Ang bawat desisyon ay parang butil na itinatanim sa lupa. At sa paglipas ng panahon, bunga nito ang iyong karanasan at tagumpay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Kapag naintindihan mo ito, makikita mo kung paano ka unti-unting magiging handa sa lahat ng pagkakataon. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay maikli at ang tamang paghahanda ay magdadala sa iyo sa katahimikan at tagumpay. Hindi ang dami ng pera ang sukatan ng karunungan, kundi ang kakayahan mong kontrolin ang sarili at manatili sa prinsipyo. Ang mga hakbang mo ngayon ay magtatakda ng direksyon ng iyong bukas. Sa bawat araw na ginugugol mo sa tamang mindset, unti-unti mong makakamit ang mga bagay na hinahangad mo. Maraming nagmamadali at nawawala sa tunay na diwa ng tagumpay. Ang paghabol sa pera ng walang malinaw na prinsipyo ay katulad ng paglalakad sa dilim ng walang ilaw. Ang katahimikan ng isip at konsistensya sa aksyon ang tunay na puhunan para sa isang maayos na hinaharap. Huwag hayaan na ang ingay ng mundo ang maging gabay mo. Sa halip, hayaan ang iyong disiplina ang magtakda ng landas. Sa bawat desisyon na gagawin mo ngayon, isipin ang epekto nito sa hinaharap. Ang mga oportunidad ay dumarating sa mga handa at disiplinadong isipan. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahan mong mamuhay ng may katahimikan at kabuluhan. Sa video na ito, matututuhan mo ang tamang mindset para sa 2026 na magdadala sa iyo sa mas malinaw na direksyon at mas matagumpay na buhay. Number 1, disiplina sa sarili ay ang unang hakbang sa tunay na tagumpay. Ang isipan na kontrolado ang emosyon at aksyon ay parang bakal na matatag sa bagyo ng buhay. Maraming tao ang nagpapadala sa tukso at agos ng kapaligiran kaya nauubos ang oportunidad. Sa bawat pagpipigil sa sarili, unti-unti mong hinuhubog ang landas patungo sa yaman at katahimikan. Disiplina ay pundasyon ng lahat ng susunod na hakbang sa tagumpay. Ang kakayahang pamahalaan ng sarili ay nagtatakda ng direksyon ng iyong buhay at hinaharap. Ang kontrol sa sariling gawi ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kalidad ng bawat desisyon. Kapag alam mo kung kailan maglaan at kailan maghintay, mas malinaw ang iyong direksyon. Hindi sapat ang kaalaman kung walang disiplina na nagtatakda ng limitasyon at gabay. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahan mong pamahalaan ang sarili bago ang mundo. Disiplina ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan sa bawat hakbang at oportunidad na dumarating. Disiplina ay hindi parusa, kundi kasangkapan sa paglago at tagumpay. Ang bawat maliit na hakbang na may kontrol at konsistensya ay nagbubunga ng matatag na pundasyon. Ang taong disiplinado ay may kakayahang harapin ang anumang pagsubok ng may kalmadong isipan. Ang pagtitiis at pagpipigil ay hindi pinipigilan ng kasiyahan kundi pinapalaki ito sa tamang panahon. Sa bawat araw na ginugugol mo sa disiplina, mas napapalapit ka sa iyong tunay na layunin. Sa disiplina mo nagkakaroon ng malinaw na balangkas ang iyong buhay. Ang bawat desisyon ay may mas mataas na layunin at hindi basta naglalaho sa agos ng panahon. Kapag alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, mas madali ang pag-abot sa mga pangarap. Ang katatagan sa sarili ay nagiging gabay sa bawat hakbang at oportunidad na dumarating. Disiplina ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip habang lumalapit sa tagumpay. Disiplina sa sarili ay nagdudulot ng kalayaan sa hinaharap. Kapag ang isipan ay maayos na nakapokus, hindi ka basta naliligaw o napapadala sa tukso. Ang mga taong may disiplina ay lumalapit sa yaman at tagumpay ng may katahimikan sa puso. Ito ang pundasyon na maghahanda sa iyo sa lahat ng hamon ng 2026 at sa bawat darating pang taon. Disiplina ay hindi lamang kasanayan, kundi paraan ng pamumuhay na magdadala ng tunay na tagumpay. Number 2.
Pagtitiyaga ay susi sa pag-abot ng pangmatagalang tagumpay. Bawat hakbang na ginagawa mo nang may tiyaga ay nagbubuo ng matibay na pundasyon. Maraming tao ang sumusuko sa unang pagsubok at hindi natututo sa mga pagkabigo. Tunay na lakas ay makikita sa kakayahan mong magpatuloy kahit mahirap at mabagal ang progreso. Pagtitiyaga ay nagbubukas ng pinto sa oportunidad na hindi nakikita ng mga padalos-dalos. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, mas lumalapit ka sa iyong layunin at pangarap. Pagtitiyaga ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis sa hirap, kundi sa patuloy na pag-aaral at paglago. Bawat karanasan, mabuti man o masama, ay aral na magpapalakas sa iyo sa hinaharap. Kapag hindi ka sumusuko, natututuhan mong hawakan ang kontrol sa iyong buhay at emosyon. Oras at pasensya ay puwersang nagtataguyod ng matatag at matagumpay na landas. Taong may tiyaga ay may kakayahang harapin ang anumang hamon ng may kalmadong isip at determinasyon. Maliit na hakbang na paulit-ulit ay nagiging malalaking resulta sa tamang panahon. Maraming pagkakataon ang hindi napapansin ng mga padalos-dalos, ngunit natatamo ito ng matiyaga. Pagkabigo ay hindi hadlang kundi gabay sa tamang direksyon. Pagtitiyaga ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na magpatuloy kahit maraming balakid ang dumating. Bawat hakbang na may tiyaga ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang proseso higit sa resulta. Pagtitiyaga ay nagbubukas ng kalinawan sa bawat desisyon at aksyon. Kapag handa kang maghintay at magtrabaho ng matiyaga, mas malinaw ang iyong landas patungo sa tagumpay. Hindi mabilis na resulta ang sukatan ng kakayahan, kundi kakayahang manatili sa tamang landas. Tunay na yaman at tagumpay ay dumarating sa mga handa at matiyagang isipan. Pagtitiyaga ay nagiging pundasyon ng isang maayos at balanseng buhay. Taong matiyaga ay may katahimikan sa puso at kalinawan sa isip. Kapag alam mong bawat pagsusumikap ay may katumbas na bunga sa tamang panahon, nagiging matatag ka sa bawat hamon. Pagtitiyaga ay hindi lamang kasanayan, kundi paraan ng pamumuhay na magdadala ng tunay na tagumpay. Matatag na pag-iisip at pagtitiyaga ang susi para sa mas malinaw na landas tungo sa kinabukasan. Bawat araw na may tiyaga ay hakbang patungo sa mas matagumpay at makabuluhang buhay. Number 3. Malinaw na layunin ay nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang mo. Kapag alam mo kung ano ang gusto mong marating, mas madaling magdesisyon sa bawat sitwasyon. Maraming tao ang naglalakad sa buhay ng walang malinaw na direksyon at napapadala sa agos ng kapaligiran. Tiyak na layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong isipan at aksyon. Sa bawat malinaw na hakbang, nagiging mas epektibo ang iyong pagsusumikap at oras. Malinaw na layunin ay nagbubukas ng daan patungo sa mas matibay at makabuluhang tagumpay. Pagpaplano at pagkakaroon ng konkretong layunin ay hindi lamang sa plano kundi sa konsistensya ng aksyon. Ang taong may malinaw na layunin ay nakikita ang oportunidad at hindi natitinag ng mga pagkabigo. Layunin ay parang gabay na ilaw sa madilim na landas. Naglalapit sa iyo sa tama at makabuluhang resulta. Kapag malinaw ang direksyon, mas madali ang pag-prioritize sa mahahalagang bagay at desisyon. Malinaw na layunin ay nagbibigay ng kalinawan at kapanatagan sa bawat hakbang ng iyong buhay. Layunin ay hindi basta pangarap, kundi konkretong plano na may aksyon sa likod. Kapag sinusunod mo ang tamang proseso, bawat hakbang ay nagiging tulay patungo sa tagumpay. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang manatili sa landas, ngunit ang may malinaw na layunin ay nagtatagumpay. Malinaw na layunin ay nagpapalakas sa iyo laban sa distractions at kaguluhan ng paligid. Sa pamamagitan nito, natututo kang maging mas disiplinado at determinado sa bawat araw. Konsistensya sa pagsunod sa malinaw na layunin ay susi sa pag-abot ng pangarap. Bawat aksyon na nakaayon sa layunin ay nagdudulot ng progresibong pagbabago sa buhay mo. Layunin ay nagiging batayan sa pagpili ng tama at pag-iwas sa hindi mahalaga. Kapag malinaw ang direksyon, mas madali ang pagtukoy sa hakbang na magdadala sa iyo sa susunod na antas. Malinaw na layunin ay nagbibigay daan sa mas makabuluhan at balanseng pamumuhay. Malinaw na layunin ay nagbibigay ng pokus at lakas sa gitna ng hamon at pagdududa. Kapag nakatuon ka sa malinaw na layunin, mas nagiging matatag ka sa bawat pagsubok. Layunin ay hindi lamang gabay, kundi puwersa na nagtutulak sa iyo pasulong. Sa pagtatakda ng malinaw na layunin, mas nagiging handa ka sa anumang darating na pagkakataon.
Bawat hakbang na may malinaw na layunin ay patungo sa mas makabuluhan at matagumpay na hinaharap. Number 4. Pagiging bukas sa oportunidad ay susi para makamit ang hindi inaasahang tagumpay. Maraming tao ang nagtatagpo ng pagkakataon, ngunit hindi handa tanggapin ito. Ang bukas na isipan ay nakakatuklas ng mga posibilidad na hindi nakikita ng iba. Kapag tinatanggap mo ang oportunidad, mas mabilis ang pag-unlad ng iyong kaalaman at karanasan. Pagiging bukas sa pagkakataon ay nagdudulot ng bagong ideya at mas epektibong aksyon. Bawat pagkakataon na sinasamantala ng may tapang ay hakbang patungo sa mas matibay na hinaharap. Hindi lahat ng oportunidad ay nakikita agad, kaya kailangang alerto at handa sa bawat sitwasyon. Pagiging receptive sa pagbabago at bagong ideya ay nagbubukas ng pintuan sa paglago at tagumpay. Minsan ang pinakamaliit na pagkakataon ay nagdudulot ng pinakamalaking resulta sa hinaharap. Kapag may bukas na isipan, mas madali mong natutukoy kung alin ang mahalaga at alin ang pwedeng ipagwalang bahala. Oportunidad ay nagiging puwersa na nagtutulak sa iyo sa susunod na antas ng buhay. Ang pagiging bukas ay hindi nangangahulugang basta-basta sumasang-ayon, kundi malinaw na pagtukoy sa tamang oportunidad. Kapag handa kang tanggapin ang pagbabago, natututo kang umangkop at lumago ng mas mabilis. Maraming pagkakataon ang nawawala sa mga sarado, ang isip o takot sumubok. Bukas na pananaw ay nagtuturo sa iyo na samantalahin ang bawat pagkakataon ng may tapang at determinasyon. Sa bawat bukas na hakbang, natututo kang makita ang mundo ng mas malawak at puno ng posibilidad. Pagiging bukas sa oportunidad ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa buhay at desisyon. Kapag natutunan mong tanggapin at kilalanin ang tamang pagkakataon, mas nagiging malinaw ang landas mo patungo sa tagumpay. Hindi lahat ng pagkakataon ay mukhang perpekto, ngunit sa bukas na isipan, natututo kang pahalagahan ang potensyal nito. Bukas na disposisyon ay nagbibigay ng kalayaan sa isip at lakas sa puso. Pagiging receptive sa posibilidad ay nagbubukas ng mas maraming pinto para sa pag-unlad at karanasan. Oportunidad ay hindi palaging dumarating ng malinaw, kaya kailangan mong maging alerto at handa. Sa bawat pagkakataon na tinatanggap mo ng may bukas na isipan, natututo kang gumawa ng mas matalinong desisyon. Pagiging bukas ay nagpapalawak ng pananaw at nagbibigay daan sa mas maraming tagumpay. Kapag handa ka sa bagong oportunidad, nagiging mas madali ang pag-abot sa mga layunin at pangarap. Bawat bukas na hakbang ay nagdadala sa iyo sa mas makabuluhan at matagumpay na hinaharap. Number 5. Pagpili ng tamang kapaligiran ay mahalaga para sa paglago at tagumpay. Kapaligiran na pinipili mo ay humuhubog sa iyong gawi, pananaw at paniniwala. Maraming tao ang napapadala sa negatibong impluensya ng paligid at nawawala sa tamang landas. Kapag napiling mabuti ang kapaligiran, mas madali ang pagtutok sa layunin, disiplina at personal na pag-unlad. Tamang kapaligiran ay nagbibigay ng suporta, inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang ng buhay. Mga taong kasama mo ay may malaking impluensya sa iyong desisyon, aksyon at mindset. Kapag napapaligiran ng positibong individual, mas mabilis ang personal na paglago, pagkatuto at pag-abot sa oportunidad. Kapaligiran ay pwedeng magbigay ng lakas o magpahina sa determinasyon mo. Depende sa pinipili mong samahan. Pagpili ng tamang tao at lugar ay susi sa mas matagumpay, balanseng at makabuluhang pamumuhay. Hindi lahat ng pagkakataon ay ligtas sa maling impluensya, kaya kailangan ng wastong discernment sa mga tao at sitwasyon. Kapag may tamang gabay at inspirasyon sa paligid, mas malinaw ang landas patungo sa pangarap at mas maayos ang mga desisyon mo. Negatibong kapaligiran ay nagdudulot ng distraction, pag-aalinlangan sa sarili at pagbagal ng progreso. Tamang kapaligiran ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang oras, lakas at desisyon ng may kalinawan at determinasyon. Pagpili ng tamang kapaligiran ay nagbibigay ng proteksyon sa iyong isip, emosyon at pananaw sa buhay. Kapag maayos ang paligid, mas madali ang pagbuo ng positibong gawi, mindset at ugali. Kapaligiran ay puwersa na humuhubog sa pagkatao, disiplina at tagumpay mo. Sa bawat tamang kapaligiran na pinipili mo, nagiging mas handa ka sa mga hamon, oportunidad at tagumpay na darating sa buhay mo. Number 6. Pagpapahalaga sa oras ay susi para sa produktibo at makabuluhang buhay.
Bawat sandali na ginugol mo ay hindi na maibabalik, kaya napakahalaga ng tamang paggamit nito. Maraming tao ang nasasayang sa walang kabuluhang aktibidad at distractions. Kapag pinaglalaanan mo ng pansin ang mahahalagang bagay, mas mabilis mong naabot ang layunin at tagumpay. Oras ay pinakamahalagang puhunan na dapat alagaan at pahalagahan sa bawat hakbang ng buhay. Ang tamang pag-manage ng oras ay nagbibigay ng kalayaan sa isip at katiyakan sa hinaharap. Pagpapahalaga sa oras ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng maraming bagay, kundi paggawa ng tama at may direksyon. Kapag maayos ang pag-prioritize, mas nagiging malinaw ang mga hakbang at desisyon sa buhay. Oras na ginugol sa tamang gawain ay nagbubunga ng personal na paglago at mas matibay na resulta. Madalas mga sandali na itinuturing na maliit ay nagiging pundasyon ng malalaking tagumpay sa hinaharap. Sa wastong pagpapahalaga sa oras, natututo kang maging disiplinado at mas responsable sa sarili. Hindi lahat ng oras ay pantay ang halaga, kaya kailangan mong kilalanin kung alin ang mahalaga at alin ang pwedeng ipagwalang bahala. Kapag natutunan mong pahalagahan ang oras, mas nagiging epektibo ang bawat aksyon at hakbang mo. Pagpapahalaga sa oras ay nagbibigay daan sa balansing buhay at mas malinaw na landas patungo sa tagumpay. Oras na hindi na ibabalik ay paalala na bawat sandali ay dapat gamitin ng may konsentrasyon at intensyon. Ang paggalang sa oras ay nagtuturo rin ng respeto sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Bawat araw na ginugugol mo ng may pagpapahalaga sa oras ay hakbang patungo sa mas maayos at matagumpay na hinaharap. Kapag pinili mong maging disiplinado sa oras, mas nagiging handa ka sa mga darating na oportunidad at hamon. Pagpapahalaga sa oras ay nagbibigay ng kontrol sa buhay at malinaw na direksyon sa pangarap. Sa bawat tamang desisyon sa oras, mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang at aksyon mo. Oras ay kayamanan na kapag naipamahagi ng tama ay magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Number 7. Katahimikan ng isip ay susi sa malinaw na pag-iisip at matalinong desisyon. Kapag maayos at tahimik ang isip, mas malinaw mong nakikita ang mga oportunidad at panganib sa paligid. Maraming tao ang naguguluhan at napapadala sa emosyon dahil hindi nila pinapahalagahan ang katahimikan. Tahimik na isipan ay nagbibigay ng kontrol sa sarili at kakayahang harapin ang hamon ng buhay ng may kalmadong pananaw. Sa katahimikan ng isip, natututo kang pahalagahan ang bawat hakbang at desisyon. Ito ay pundasyon ng disiplina, pagtitiyaga at malinaw na layunin sa buhay. Katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng aksyon kundi malinaw na focus sa mga mahalaga. Kapag natutunan mong i-manage ang ingay sa loob at labas ng sarili, mas nagiging epektibo ang bawat aksyon mo. Isip na tahimik ay nagbibigay daan sa tamang pagsusuri ng bawat pagkakataon. Maraming problema ang nagmumula sa magulong pag-iisip at hindi maayos na emosyon. Sa katahimikan ng isip, natututo kang gumawa ng desisyon ng may kalinawan at katiyakan. Kapag pinipili mong mapanatili ang katahimikan, mas nagiging matatag ka sa bawat pagsubok at hamon. Tahimik na isip ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso at lakas sa katawan. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang panatilihin ang katahimikan sa gitna ng gulo at kaguluhan. Katahimikan ng isip ay nagbibigay ng malinaw na landas patungo sa personal na tagumpay at paglago. Kapag kontrolado mo ang sarili sa pamamagitan ng katahimikan, mas nagiging handa ka sa anumang darating na pagkakataon. Tahimik na isip ay pundasyon ng malinaw na layunin at tamang disiplina sa bawat hakbang. Kapag may katahimikan, mas natututo kang pahalagahan ang proseso kaysa sa agarang resulta. Maraming oportunidad ang nakakaligtaan ng mga padalos-dalos at magulong isipan. Katahimikan ay nagbibigay ng kalinawan sa pag-prioritize ng mahahalagang bagay sa buhay. Sa bawat araw na pinananatili ang katahimikan ng isip, mas nagiging makabuluhan at epektibo ang bawat hakbang. Katahimikan ng isip ay nagbibigay ng inner strength na hindi matitinag ng gulo o distraction. Kapag may tahimik na isipan, mas nagiging maayos ang relasyon mo sa sarili at sa iba. Ito rin ay susi para sa mas malinaw at balansing pagdedesisyon sa hinaharap. Katahimikan ng isip ay nagiging gabay para sa mas makabuluhan at matagumpay na buhay. Sa pagpapanatili ng katahimikan, natututo kang maglakad sa mundo
ng may determinasyon at kalmadong pananaw. Bawat isa sa mga prinsipyo ay parang ilaw na gumagabay sa iyo sa dilim, nagtuturo kung paano kumilos ng may kalmadong isip at determinasyon. Kapag pinagsama ang mga ito, nagkakaroon ka ng pundasyon na hindi matitinag ng mga hamon at pagbabago ng buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili at isipan, mas nagiging malinaw ang bawat hakbang mo sa buhay. Hindi ka na basta padadala sa kapaligiran, emosyon o swerte, kundi sa prinsipyo at tamang aksyon. Sa bawat araw na ilalapat mo ang 7 mindset, unti-unti mong makakamit ang mas makabuluhan at balanseng buhay. Manatiling disiplinado, matiyaga, at bukas sa bawat pagkakataon na dumarating sa iyo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang katahimikan at malinaw na pananaw sa sarili. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas sa gitna ng gulo at magdadala ng malinaw na direksyon sa bawat hakbang. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo, sa iyong isipan at prinsipyo. Kapag pinili mong isabuhay ang 7 mindset, magiging mas handa ka sa lahat ng hamon at oportunidad ng buhay. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.